Buti na lang talaga hanggang ngayon hindi ako nagpo-promote ng sugal. May mga bata rin kasi mga nanonood ng mga video ko, lalo na yung mga episode kong layag sa kalsada. Pero bago magkaubusan ng sticker, pasado alas 5 ng hapon nang pasukan ako ng aking first booking. Short ride lang to guys na may presyuang 63 pesos. At bago nga umalis, isang halik at mahigpit na yakap ang aking babaunin mula sa anghel kong anak. After nyan, sumibat na ako para puntahan yung aking first passenger. Napahinto pa ako dito saglit nang may tumawag sa pangalang Kaibigang Marino. Then dumiretso na agad ako rito sa area ng pagsusunduan ko kay ma'am. Gusto mo shower cap, ma'am? Sige po. Ano yun, ma'am? Gusto mo lagay dito? Inalok ko kagad siya ng shower cup, pati yung bitbit niya nilagay ko sa harap ng motor ko. Pagkasakay niya, tinanong ko lang siya kung okay na ba, sabay umarangkada na. Nadaanan ko nga pala ulit yung mga followers natin dito sa isang shop. Yung tumawag sa akin kaninang Kaibigang Marino, shoutout sa inyo. Mabuhay kayo, naway mas marami pang mga motor ang magpagawa sa inyo. After 10 minutes naman ang marating namin itong drop off location ni ma'am. Yung payment naman nito cashless, yung 63 pesos direct na yan sa angkas wallet ko. Habang nag-aantay ng booking, tumambay muna ako rito sa isang basketball court. Di ko nga expect na may mga kabataan na makakakilala sa akin dito. Nung nakumpirma nilang ako nga si Kaibigang Marino, bigla silang nagtayuan para makahingi ng sticker. Pati mga bata naglapitan, nagulat ako, kilala nila ako. Pinapanood daw pala nila yung mga biyahe ko, yung mga layag ko sa kalsada. Isa rin talaga to sa mga reason kung bakit hanggang ngayon wala akong tinatanggap na mga offer about sa mga sugal. Pero baka may mga brand dyan na naghahanap ng mga vloggers, message nyo lang ako. So this time naman guys, umalis na ako dun sa area. Hindi pa nga nakakalayo, meron na namang isang nakakilala sa atin. Nakalagpas na ako, tsaka siya tumawag ng Kaibigang Marino, kaya napahinto na naman ako. Sticker agad yung inabot ko, tapos nagpa-picture siya sa akin. Maraming salamat sa inyo lahat dyan guys sa pagkilala nyo sa akin. Ngayon naman, balik trabaho na ulit, umaksip na ulit ako ng another booking. 138 pesos yung fare papunta ng Bagong Barrio West sa Caloocan. Mabilis ko lang nakita sila ma'am at sir, malapit lang rin kasi yung area nila sa akin. Hinalok ko rin si sir kung gusto niya, ilagay niya yung bag niya sa loob ng JB box ko. Then umalis agad dito sa Valenzuela. Nakakatuwa nga, kilala pala ako ni sir, napapanood daw niya ako doon sa kanilang probinsya. First time niya dito, first time din niya mag-angkas, tapos sa akin pa napunta. Shoutout nga rin pala dito sa Move It Biker na bumubusina sa akin, pahingi daw siya ng sticker. After nyan, pinagpatuloy lang namin ni sir yung paglalayag namin dalawa sa kalsada. Syempre, ako yung timonel, all goods in the hood, nahatid ko naman ng safe si sir. Yung payment nga pala nito, binayaran na kanina nung tita ni sir, kaya wala na siyang babayaran sa akin. 150 pesos yung binayad sa akin ni ma'am kanina guys bago kami umalis. May tip akong 12 pesos. May next booking na kaagad guys, papunta ng San Lazaro. Papunta ng San Lazaro, 94 pesos, cashless ulit to. 500 meters lang yung layo, kaya agad ko nang narating itong pick up location ni sir. Pagkatawag ko sa kanya, lumabas rin naman agad siya. Inabutan ko lang rin siya ng shower cap at helmet. Inalalayan ko lang rin yung pagsampa niya. Then pagka-check ko sa mapa, kami ay umalis na. Sa mga gusto nga palang maging angkas biker dyan na walang motor, iscan nyo lang yung QR code dyan sa comment section para makapag-inquire kayo. Si Motorento na ang bahala sa gagamitin yung motorsiklo. So this time naman guys, na ibaba ko naman ng safe dito si sir sa kanyang drop off location. Cashless ulit guys, 94 pesos. Uminom nga rin pala muna ako ng tubig dito. Gaya ng motorsiklo, kailangan ng katawan natin ng maintenance. Kaya naman dumiretso na rin ako dito sa isang kainan para ma-refillan na rin yung aking tiyan. Tapsilog yung binakbak ko. Pagkatapos naman kumain at uminom ng tubig, pahinga, tapos biyahe na naman. Naka-auto accept ako, kaya dito lang rin sa SM San Lazaro ako pinasukan ng isang mabilisan. Narating ko naman agad tong SM kasi malapit lang rin naman to sa aking kinainan. Nasakay ko rin naman agad si ma'am, 6.1 kilometer yung distance ng paghahatiran ko sa kanya. Smooth na smooth lang yung takbo namin sa kalsada, maganda at tahimik yung tunog ng makina. Nanomoli competition din kasi yung langis na ginamit ko dyan nung nag-change oil ako nung nakaraan. Kaya smooth ko lang rin na ihatid dito sa drop off si ma'am. 100 pesos binigay ni ma'am guys, hindi niya nakinuha yung sukli niyang 8 pesos. Pag complete ng trip, dumiretso muna ako dito sa katabing gasolinahan. Nagpakarga muna ako ng unleaded sa halagang 100. Tapos dumiretso ako sa SM Grand Central. Alam ko kasi maraming booking doon na magpapasukan. Di ako nagkamali, pinasukan ako agad, kaya yung nagbook tinawagan ko agad. Kaso wala daw siya dito sa main, nandun daw sa likod, kaya pinuntahan ko na lang. Pagdating ko rito, wala ulit. Ayaw ko naman pasukin yung SM kasi may mga cone na nakaharang. Kaya tinawagan ko ulit yung nagbook, sabi nandyan na raw. Ibang tao kasi yung sasakay, hindi mismo yung nagbook. Yun pala, nandun pa sa loob, kaya tinry ko na lang pasukin, magpapaalam na lang ako sa guard. Buti na lang pinayagan ako ni Kuya Guard, kaya nagkita na kami dito ni ma'am. Sumakay sa akin si ma'am pa side view, kaso sabi ko bawal po yan ma'am. Buti na lang okay lang sa kanya, naintindihan niya na pag ganun yung position, mahirap mag-balance. Sa mga angkas biker nga pala dyan na followers natin na walang grupo, join kayo sa akin, i-add ko kagad kayo sa GC namin. This time naman guys, narating na namin yung paroroonan dito ni ma'am. Kaya inalalayan ko kagad yung pagbaba niya para hindi siya mahirapan at ma-out of balance. 74
pesos yung fare, ginawang 100 ni ma'am guys. Next booking guys, papuntang Vertis North. Pinasukan agad ako ng booking dito guys, around 600 meters lang yung layo sa akin ni ma'am. Sakto, pagdating ko rito, inaabangan na ako ni ma'am kaya sinakay ko na agad siya. Then ni-review yung mapa para hindi kami magkaligaw-ligaw pagka bumabiyahe na sa kalsada. Nasa kalagitnaan pa lang kami ng biyahe, biglang bumuhos naman yung ulan. Kaya gumilid muna kami ni ma'am para magsuot ng proteksyon sa katawan. Kinuha ko kagad yung raincoat, sabi ni ma'am pantaas lang daw, yung pambaba wag na. Kaya nung okay na ang lahat, kami ay protektado na, umalis na kami para hindi rin malate si ma'am. Kaya dinere-diretso ko na lang, kita pa naman yung mga daan, hindi pa ganon kasobra lakas ng ulan. Ilang saglit lang rin, thanks God, nakarating naman kami ng safe ni ma'am. Para maiwasan yung pagdulas, inalalayan ko yung pagbaba dito ni ma'am. Nagpaalam rin ako sa kanya na nagbablog-vlogan ako kaya napakaway siya. Tinawag ko nga pala ulit dito si ma'am kasi may cruise na napasama sa bayad niya. 145 guys. 145 pesos tapos may cruise pang kasama. Maraming salamat po sa iyo ma'am. Pagkaligpit ko ng raincoat, dito lang rin ako nag-abang ng next booking sa Vertis North. Nag-set din na nga rin pala ako pauwi sa amin. Ang ganda ng bigay papunta ng Valenzuela. Kaya nung nagkita kami ni ma'am, binigyan ko agad siya ng shower cap, helmet tapos inalalayan yung pagsakay niya. Pag-check ko sa mapa, 22 minutes lang yung travel time, 9.6 kilometers naman yung distansya. Umalis agad kami ni ma'am, bumiyahe habang namamahinga pa yung ulan. Halatang bubuhos ng malakas, umiilaw-ilaw pa, tignan nyo yung kalangitan. Buti na lang nahatid ko dito si ma'am nang hindi pa bumubuhos yung malakas na ulan. Cashless nga pala ulit to guys, kaya automatic mapupunta yung payment ni ma'am sa angkas wallet ko. Pagkapaalam ko kay ma'am na nagbablog-vlogan ako, biglang bumuhos na yung ulan. Kaya inop ko na rin yung apps ko rito at nagsuot na ng raincoat para makauwi na sa amin. Kailangan malagpasan ko na kagad yung kahabaan ng MacArthur. Lalo na may ibang part doon na mabilis bahain. Kaya para makauwi din agad, sasalubungin ko na itong malakas na ulan. Pero bago ako makauwi, remind ko lang yung mga solo biker dyan na walang grupo, join kayo sa amin sa grupong road navigators or mga manlalayag sa kalsada. Kaya ano pang hinihintay nyo, message nyo lang ako kung gusto nyong sumali. At para nga rin pala sa mga nagpapa-shoutout dyan sa live ko na lang kayo isa-shoutout. Pag nag-live na lang ulit ako para isahan kasi literal na sobrang dami ninyo. Yun lang, so paano ba yan? Itatago ko na yung camera, masyado nang lumalakas yung ulan. Maraming salamat sa panonood at dahil dyan, for more video, follow pa more.